For today's mini vlog nga ay pupunta nga uli kami ngayon sa bahay ng ate ko. Doon nga pala kami kakain ng tanghalian ngayon. Medyo late na nga kami nang umalis sa bahay dahil nga may inintay akong parcel na darating ngayong araw. Fast forward, dumating na nga yung parcel na inaantay ko. Gumayak na nga rin kami kaagad. Habang nag-aantay nga kami ng tricycle dito sa labas ay bumili nga tong bunso kong anak sa tindahan. Bumili nga pala siya nitong Frosty dahil nga naiinitan nga daw siya. Nakasakay na nga kami ng tricycle dyan at papunta na nga kami ngayon ng bayan. Sobrang init na nga ng mga oras na yan dahil nga late na kaming umalis sa bahay. Umuwi rin pala yung iba kong kapatid at mga pamangkin ko dahil nga yung araw nga pala ang death anniversary ni Papa. 1 taon na pala ang nakalipas nang hindi na namin kasama si Papa. Grabe, napakabilis na talaga ng panahon, parang kailan lang. Fast forward, nandito na nga kami ngayon sa bayan at dito nga kami bababa sa palengke. Dadaan nga muna kami ngayon ng flower shop para makabili kami ng bulaklak na ilalagay sa puntod ni Papa. Pagkababa nga namin ng tricycle dyan ay dumiretso na nga agad kami dito sa loob ng palengke. Pumunta nga pala kami dito sa unang flower shop kaso wala na masyadong bulaklak kaya lumipat kami dun sa kabila. Kaso paglabas nga namin ng palengke ay wala nga yung isang tindahan, sarado, kaya naman pumasok uli kami dito sa loob ng palengke at tinignan pa yung isang nagtitinda ng flower. Nalang pagpunta namin dun sa kabilang flower shop ay bukas pa, anong oras na rin kasi. Pagkadating nga namin dito ay pumili na nga agad kami ng bulaklak dyan at pinaayos na nga agad namin dito kay ate. Grabe nga, ang mahal na ng presyo ngayon ng bulaklak. Wala na talagang mura ngayon, lahat na nagmamahal, ikaw na lang hindi minamahal. Charis. Pagkatapos nga ayusin tong mga bulaklak na napili namin ay binayaran na nga rin namin agad. Pagkakuha nga namin itong bulaklak ay umalis na nga rin agad kami. Dumiretso na nga kami dito sa terminal ng mga tricycle dahil nga sasakay pa kami ng isa pang sakay. Pagkadating nga namin dito sa terminal ay sumakay na nga rin agad kami. Pagkasakay nga namin dito sa tricycle ay nagintay pa nga kami ng mga 5 minutes. Pupunuin pa kasi itong tricycle dahil nga punuan dito. Hindi naman kami pwede mag-arkila dahil nga mapapamahal kami. Maya-maya ngay nagsidatingan na rin yung mga pasahero at napuno na nga din agad kami. Fast forward, pababa na nga kami dyan at nandito na nga kami ngayon sa subdivision. Maglalakad nga lang pala kami dyan paloob. Pagkababa nga namin ng tricycle ay inabot ko nga sa anak ko yung payong para nga tag-isa sila dahil nga sobrang init. Malapit lang naman yung bahay ng ate ko dito kaya naman hindi na mapapalayo yung paglalakad namin. Andito na nga kami ngayon sa bahay ng ate at kung makikita nyo yung napakadaming sapatos at tsinelas, mahalata mong nandito na nga silang lahat at ako na nga lang ang wala. Pagkapasok ko nga dito sa loob ng bahay ay bumungad nga sa akin yung dalawa kong pamangkin. Kung mapapansin nyo nga si Baby Sandy ay nakatitig na naman sa akin, mukhang nagagandahan na naman. Charis. Kapag nakikita nga ako ng kapatid ko at ng mga pamangkin ko na may hawak ng cellphone ay alam na nga nila na nagbibideo ko. Tapos sasabihin nila sa akin na tita vlog. Ganun nga sila ka-supportive sa akin dahil lahat nga ng video ko ay pinanonood nila. Andito na nga kami sa kusina at kumukuha na nga kami ng pagkain namin. Nagsandok na nga rin si Jelix mapagmahal ng pagkain namin. Pagkasandok nga namin na makakain namin dyan ay kumain na nga rin kami agad. Fast forward, pagkatapos nga namin kumain dyan ay nagpahinga nga lang kami saglit. Inintay nga lang namin mag 4:00 bago nga kami umalis dito sa bahay. Papunta na nga kami ngayon sa sementeryo kung saan nga nakalibing si Papa. Andito na nga kaming lahat ngayon at pagkakita ko nga sa anak ko ay madaming dalang paper bag. Regalo daw to sa kanya kasi nga malapit na nga daw ang birthday niya. Magkakasunuran nga lang kaming dumating dito sa puntod ni Papa at andito na nga yung iba. Nakita ko nga ulit si Baby Sandy at nakatitig na naman sa akin. Nagsilapitan na nga kami dito sa puntod ni Papa at bigla ko nga naalala nasaan yung bulaklak na binili namin. Inutusan ko nga yung anak ko na kuhanin yung bulaklak dun sa may sasakyan dahil nga dun yung nailagay at hindi na pasama dun sa tricycle na sinakyan namin. Pagkakuha nga ng anak ko ng bulaklak ay inayos ko na nga agad to sa puntod ni Papa. Hiningi ko nga rin pala yung kandila na dala-dala ng ate ko. Pagkasindi ko nga ng kandila dyan ay nagkayayaan nga na magpicturan na. Inuna nga itong mga pamangkin ko na picturan dito sa puntod ni Papa at sumunod nga rin kami magkakapatid. Yung dalawang kapatid ko nga lang hindi nakapunta dahil nga malalayo sila kaya hindi na nakapunta dito. Nalingat nga lang ako saglit at pagkakita ko nga dito sa anak ko ay nakahubad na nga ng sapatos. Ginawa pa nga ang playground dito sa may puntod ni Papa at nilalaro nga niya si Gucci. Mag-aalas 6 na nga ng hapon at nag-aasikaso na nga kami dahil nga magsasara na tong sementeryo. Nag-ready na nga kami sa pag-alis namin at nagsipagsakaya na kami sa mga sasakyan na dala namin. Paalis na nga kami dyan at sinindihan ko nga muna yung kandila bago kami umalis dun sa puntod ni Papa. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlog. Salamat sa pagsama sa pagbisita sa puntod ni Papa. Thank you for watching and see you on my next mini vlogs. Bye!